Alam niyo po, may mga anak, kapag ka tinutuwid ng magulang, ang tingin sa magulang kalaban. Totoo po ba yun? And at the same time, may mga anak, kapag ka tinutuwid ng magulang, ang tingin sa magulang, mali yung pagtutuwid. Ang tanong, bakit ka ba itinutuwid ng magulang mo? Ang tanong, bakit ba sinasabi ng magulang mo na huwag mong sayangin ang pag-aaral mo? Ang tanong, bakit ba sinasabi ng magulang mo na huwag ka munang mag-asawa? Ang tanong, bakit ba sinasabi ng magulang mo na mag-mature ka muna? Bakit ba sinasabi ng magulang mo na iwanan mo yung immaturity mo? Alam niyo po, pansinin niyo, sa tingin mo, kung ikaw ba ay makapagtapos ng pag-aaral, sa tingin mo, ikasasama mo yung nakapagtapos ka ng pag-aaral. Sa tingin mo, kung ikaw ba mature na bago ka pumasok sa isang relasyon, sa tingin mo, ikasasama mo ba yon? At sa tingin mo, kung iwanan mo ba yung mga masasamang bisyo na sinasabi ng magulang mo na iwanan mo, sa tingin mo, ikasasama mo ba yon? Sa tingin mo, ikasasama mo ba yung sinasabi ng magulang mo na iwanan mo yung mga hindi mabubuting barkada o kaibigan sa iyong buhay? Isa sa mga kailangan mong matutunan sa buhay ay kung paano ka magiging matatag dahil darating at darating sa punto ng buhay mo na kahit gaano kabuti ang mga ginagawa mo, merong paringahad lang sa'yo at hindi rin maiiwasan na magkaroon ng sama ng loob. Isa sa mga natutunan ko sa buhay na hindi ang pinakamalakas o ang pinakamatalino ang nakakasurvive dito sa mundo, kundi kung sino ang tunay na handa sa mga pagbabago. Ito ay isang munting paalala na ang pagiging matatag sa buhay ay hindi tungkol sa mga pagtitiis. Ito ay tungkol kung paano mo haharapin ang mga pagbabago. Instead na tumingin ka sa mga humahadlang sa'yo, mas mainam na tignan mo kung paano ka mag-i-improve. Kaya pag-aralan mo kung paano maging matatag at maging handa sa mga pagbabago. When you're trying to find what is missing in your life, you will be sad and miserable. Ang kasabihan, happiness is not having everything, but happiness is being thankful for everything in your life. Ang problema sa atin, pag dumadaan tayo sa problema, nawawalan tayo ng pag-asa. Our problems make us hopeless. And what does hopelessness mean? Anong ibig sabihin ng walang pag-asa? You do not see any way forward. When you are hopeless, you are blind to the future. Count your blessings. Look at your accomplishments. Do not be in despair. And thank God for those accomplishments. You will become happy. Alam mo, naniniwala ako na darating din yung araw na madadala mo ang sarili mo sa buhay na gusto mo. At ang maganda dito, hindi lang ikaw, kundi kasama pati ang mga mahal mo sa buhay. Kahit may mga taong nagdududa at humihila sa iyo pababa ngayon, hindi mo naman kailangan na may maniwala sa iyo at sa mga pangarap mo. Ang pinakamahalaga, ikaw mismo ang maniwala. Oo, ikaw. Tulungan mo ang sarili mo at maniwala ka sa sarili mong kakayahan.